na balikan ang mga episodes ko ng Sana Lord na inyong nakaligtaan, hindi napanood o narinig. Anytime po, meron po tayong YouTube channel. Hanapin lamang po ang ating YouTube channel at Radio 5 True FM. Ang 5 po ay numero po, at doon po sa channel na yun ay mahanap po ang playlist ng Sana Lord, at nandun ay nakalista po doon ang mga nakaraang episodes natin. At anytime sila po ay maaari ninyong pakinggan, balikan, paulit-ulit kung nais mo po at wala kang kailangang bayaran, iipi lamang po yan. Alright? Sabado rin po, meron tayong replays tuwing Sabado alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Alright talaga. Huwag mo lang paniwalaan ng mga oras doon na pag Sabado. Baka sabihin, bakit parang mali yan? Sinabi ko ng oras. Unity na lang ang sagutan sa lahat ng ating suliranin. Alright. Ito pa rin po mga kapatid, ang programang Sana Lord, ang inyong paboritong radio drama program sa buong kalawakan. Kasama na po ang Pretil at Project Breeze. Alright. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, walang celebrity kung walang fan. At sa milyong-milyong tagahanga, abay, nabubuhay ang maraming industriya. Konsyerto, t-shirts, jackets, sombrero, libro, at kung ano-ano pang paraphernalia na maring tangkilikin nila. Pero sa modernong popular na kultura, higit pa dyan ang ugnay, halimbawa ng isang kay Taylor Swift sa kanyang fans. Itong sabi kung saan daw may konsyerto si Taylor Swift, abay daang porsyento ang tinataas ng napakaraming industriya. Siyempre, pangunayan na dyan, turismo at yung mga kita ng lokal na negosyo, mga hotel, mga restaurants. Kaya nga, kamakailan lang, ang Singapore ay nagmonopolya ng 2 petsa ng konserto ni Taylor Swift. Di ba? At hindi nagdalawang isip yung mga nakatira sa mga kapitbahay sa Southeast Asia, kasama na rin dyan marami mga Pinoy, no? Na mag-book ng biyahe, aeroplano, hotel, etc. para manood lamang. May mga Pinoy na nakatira abroad na magdadahilan na hindi sila makakauwi para dumalo sa libing sa burol ng kamag-anak. Pero may mga hindi magdadalawang isip na gastusan ang biyahe pa Singapore, makita lamang ang idol nila sa loob ng 2 oras, 3 oras. Ganyan lang kaliit po yung idol nila. Umabot pa nga sa punto na sa Harvard at sa UP mismo ay may mga espesyal na kurso na tungkol sa Taylor Swift Studies, English Literature and Taylor Swift, etc. etc. At syempre, hindi natin kailangan sabihin na ang mga nagtuturo nito ay mga Swifties din, fans ni Taylor Swift. Ayan yung mga fans na magtataka, ano ba yung meron kay Taylor Swift? Dahil ba itong si Taylor Swift ay yung binuksan yung kanyang talambuhay sa mga fans sa pamamagitan ng mga kanta at naglalagay daw ng mga misteryosong mga clue sa maaaring nangyari sa mga naganap, etc. etc. Talaga bang binuksan ni Taylor Swift ang kanyang buhay o matagumpay lamang ba ang paglikha ni Taylor Swift na parang pinapapasok tayo sa kanyang buhay? Imagination nyo lang yan. Yung mga idol natin sa totoo lang, hindi lang si Miss Swift. Sumubo ka lang na pasukin yung gate nila, baka sa subdivision na yung condo, pinitira nila, hindi ka pa makatapak makalagpas doon sa unang security. Hindi. Pero si Ponggay, mga kapatid, ay hindi kailangan ng mga palakid na ganyan at hindi niyan sasantuhin. Kahit po.
Yung edad na yan, marami sigurong iisip sa kanilang magiging buhay pag-ibig at buhay pamilya, etc. etc. Pero hindi si Ponggay na kontento na maging tagahanga ng ilang artista. At sa puntong handa siyang awayin ang sino mang away din doon sa kanyang paboritong tambalan. Tungkol dyan ang kwento natin mga kapatid at sa mga susunod na eksena, maririnig natin hanggang saan kakayanin ni Ponggay ang pagkatanggol sa mga akbol. Tuloy na po natin sa oras na 10:30 ang ating dula dito po sa Sana Looking Lunes. Pinamagandang number 1 fan. Ponggay! Oo, Ellie. Pauwi ka na ba? Oo. Galing ka na naman sa shooting. Hindi. Bakit ka ginabi? Nag-overtime ako sa trabaho ko. Sumipag ka yata. Hindi kailangan eh. Para gabi ka na makauwi. At para pag-uwi mo, tulog na ang airpot mo. Para hindi na kayo nagtatalo dahil kontrang-kontra ka mo ang airpot mo sa pagiging avid fan mo ng mga artista. At bukod ron, pinapanay ko na ang overtime ko kasi may pinag-iipunan ako eh. Pinag-iipunan mo ang birthday mo. Hindi. Malayo-layo pa naman ang birthday ko. Ang anniversary ng tambalan ni Al at May. Malapit na. Gagastos ka para sa mga artistang hinahangaan mo? Bala ko silang bilhan pareho ng medyo mamahaling regalo para mas maging close ako sa kanila. Baka lalo ka lang mabadshot sa airpot mo. Wala akong pakialam. Ponggay, mahirap na lagi kayong nagtatalo ng itay mo. Dahil magkasama kayo sa iisang bubong. Eh, si Tay lang naman lagi nagsisimula ng pagtatalo namin eh. Paminsan-minsan pa naman, napapasabak ang airpot mo sa inuman ng mga kaibigan niya. Hangga eh. Hindi ko siya pinapakailaman sa pakikipagbarkada at pagbibisyo niya. Kaya dapat wala rin siyang pakailam sa hilig ko. Mahirap makipagtalo sa taong kargado sa alak dahil may ibang hindi sa tiyan inilalagay ang alak kundi sa ulo. Hindi naman ako magpapatalo sa itay ko, no? Basta nasa tama ako. Paano kung maparami ang inom ng airpot mo? At maburyong siya kapag nalamang ginagastusan mo ng husto ang mga artistang hinahangaan mo. Maboryong na siya hanggang gusto niya. Bahala siya sa buhay niya. Paano kung saktan ka niya? Naku, yun ang huwag niyang gagawin. Sa lahat ng ayoko, yung sasaktan ako. Papatulan mo ba ang airpot mo? Basta nasaktan ako, walang magumagulang sa akin. Ponggay, Kahit anong mangyari, Ellie, hindi mapipigil ang itay ko ang hilig ko sa mga artista. Hindi. Magkasakitan na kami kung magkakasakitan. Para sa'yo, May. Wow! Ang ganda ng painting na to, Ponggay. Kamukhang-kamukha ako. Naku, pinasadya ko talaga yan para sa'yo. Gumastos ka pa? Kasi ako nang mabigyan ka ng kahit anong magugustuhan mo. Iba pa yung mga regalo ko sa inyo ni Al sa anniversary ng love team nyo. Eh, ano bang gusto mong kapalit ng mga naibibigay mo sa akin? Eh, hindi naman ako naghanap ng kapalit sa mga nabibigay ko sa inyo ni Al eh. Ang bait mo naman. Basta makita ko lang kayo na madalas at makasama sa picture. Naku, okay na sa akin. Oo ba? Basta ikaw, Ponggay. Kahit kailan, handa ako magpa-picture kasama ka. Yan, nagbisa ko na maayos bago ako nagpunta rito sa inyo. May, bala kong ipa-frame ang magiging picture natin. Okay, sige, Ponggay. Teka lang magbibihis lang ako sandali. Naku, huwag ka na magpalit ng damit. Nakapambahay lang kasi ako. Hindi, okay na yan. Okay na yung suot mo. Kahit naman anong bihis mo. Tingnan mo, lutang pa rin ang ganda mo. Naghahanga nga kita. Sige, pause na tayo. Ihanda ko na yung cellphone ko Saan mo ba gusto magpa-picture?
nag-display ko sa sala namin, oh. Kung hindi lang kita matagal nang kilala, baka akalain ko pang natotomboy ka na kay May. Uy, babaeng-babae ako, no? Sa lahat ng aspeto. Kasi nga, parang obsessed ka na sa paghanga kay May. Hindi lang naman kay May, pati kay Al. Dalawa silang sobrang malapit sa puso ko. Kaya nga galit na galit ako at kinakalaban ko ang mga nagbabash sa kanila sa social media, eh. At kaya handa ako makipag-away sa pagtatanggol sa kanila. Isa lang ang problema mo, ang airpot mo. Sus, wala yun. Malamang hindi niya magugustuhang i-display mo sa sala yung litrato ng artistang hinahangaan mo. Tay, nakita niyo ba yung litratong nakadisplay sa sala? Yung picture na kasama ko si May? Oo, bagay. Nakita ko pagdating ko. Kaya nga nag-irita ako. Dahil gumastos ka na naman. So walang kakwenta-kwentang bagay. Kahit gumastos ako kayo sa video niyo, hindi ko kayo pinakikialaman. Kaya kung pwede, huwag niyo rin magpakailaman ng hilig ko. Marunong ka pa sa akin. Eh, hindi niyo naman yung pera ginagastos ko sa mga artistang hinahangaan ko, eh. Di ko pwedeng konsintihin ang kalokohan mo. Lasing ko kayo kaya hindi ako makikipagtalo sa inyo. Pero nasa naman ba yung litrato namin ni May? Ayan, sa loob ng drum. Nagliliyab at malapit ang maging abo. Sinunog niyo? Oo, sinunog ko. Para matigil na ang kahibangan mo sa paghanga sa mga walang kwentang artista. Hindi tama ang ginawa niyo! Huwag mo akong pantilatan. Tay, kontrahin niyo na akong hilig at paghanga ko sa mga artista. Laitin niyo na ako hanggang gusto niyo. Pero huwag niyong sirain ang mga litratong kasama ko sila. Huwag! Loko ka, Bonggay. Huwag mo akong pulyan. Sobra na kayo, Tay, ah. Sobra na kayo! What? Sinunog niyo ang picture na pinakingatan ko. Sinastan niyo pa ako. Walang hiya kayo! Loko ka talaga. Dahil lang sa litrato ng artista, mumurahin mo ako? Itutulad mo ako? Ako, na sariling ama mo, na pinagkautangan mo ng buhay, hindi mo na irerespeto? Susuwagin mo ako? Nakakapoy ka nga. Kung wala akong kwenta ka ng para sa inyo, para sa akin, wala akong kayong kwenta ka ba? Ito mga sungay mo! Para matupo ang rumespeto sa magulang mo! Hindi ko na mapapalampas ang sama ng ugali niyo. Hindi na! Kahit saan ka magtago, gugulpin kita para matigil na ang kahibangan mo sa mga artista. Lulumpuin na kita. Sige, okay, Tay. Subukan niyo. Subukan niyong lumpuin ako at ang nakita niyo hinahanap niyo. Bitawan mo yung kutsina. Matagal na ako nagtitimpi sa inyo, Tay. Huwag niyong lalong sagarin ang pagtitimpi ko at magiging kriminal ako. Bonggay, Kahit sarili ko kayong ama, kakatayin ko kayo! Ilang beses na rin nakaramdam ng matinding galit itong si Bonggay. Pero kadalasan yan sa mga komento o yung mga pinapost ng ilang mga netizens na tumutulig sa kanyang pinakamamahal na tambalang May Al or Al May. At yung kanyang galit talagang nilalabas na rin. Siyempre, una sa paraan ng pag-comment ko na namumula talaga sa galit at ramdam na ramdam mo ang buo. Pero sa puntong ito mga kapatid, sagad talaga sa buto ang galit
Hyben's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Kaya ang Hyben, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin, pasalubong ng bayan. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable
artista eh. Extra lang sa mga pelikula. Pero ang problema, yung extra na yun ay kamukha ni Philip Salvador. Mhm. At mas lalong hindi yun matanggap ng tatay ni Bola. Mga kapatid, hanggang saan ang kayang gawin na kabaliwan nitong si Ponggay sa ngalan lamang ng kanyang pinakamamahal na tambalan. Sa oras po na 10:48, ituloy na po natin ang ating ulat ngayong Lunes sa Sana Lord. Number 1 fan. Ponggay, tama lang naman na umalis ka muna sa inyo. Kung pwede, Eddie. Dito muna ako sa bahay mo. Kesa naman magkamatayan kayo ng airpot mo. Hindi nga ako nakapagpilpi. At kung patuloy na sinaktan pa ako ng itay ko, nagkamatayan na nga kami. Wala kang problema dito sa amin. Dahil dadalawa lang naman kami ng airmat ko mula nung lumayas at magtahanan ng ibang babae ang airpad kong babaero. Tsaka kasundo ko naman yung nanay mo eh. Oo, pero magkakasundo rin kayo ng airpad mo. Malabo yan. Lasing lang kamo siya kaya nagulpi ka. Kaya lasing ang itay ko o hindi, maluktot talaga ugali niya. Kaya, hindi nga ako uwi sa amin. Baka isang araw ma-realize din ng airpad mo ang pagkakamali niya sa'yo. Humingi sa'yo ng tawad at sunduin ka pauwi sa inyo. Hindi na ako uwi sa amin, Eddie. Buti na yung